Hello everyone! So sa video na to ay papakita ko sa inyo kung paano ako mag-invest sa US stock market. So kung matagal ka na naka-follow dito sa YouTube channel ko, alam nyo na nag-invest ako sa Philippine stock market gamit ang dividend investing. So ngayon, I started investing in the foreign market, particularly in the US market. Dahil nga sa tech and AI na mga stocks, kaya pinasok ko itong pag-i-invest sa US stock market. So, meron akong ginagamit na broker ngayon na medyo hindi pa siya applicable sa Pilipinas. Dahil nung sinearch ko yung app nila sa App Store, ay wala akong makita na app ng broker na to. Pero meron silang website at yun yung ina-access ko para makapag-invest ako sa mga US stocks. So, ipapakita ko sa inyo yung dashboard or yung website ng ginagamit kong broker para makatulong to sa inyo kung sakaling gusto nyo mag-invest sa US stock market. Pero paalala lang, kung gusto nyong mag-invest, dapat nag-research kayo ng maayos sa broker na to dahil wala pa talagang accredited na broker sa SEC sa Pilipinas. So meron pa rin talagang mga risk kung mag-i-invest ka gamit ang international broker. So ito, i-share ko lang kasi ito yung personal na ginagamit ko for around 3 months na. Meron na ako mga pinapasok na deposits dito and nakapag-withdraw na din ako. So ngayon ay papakita ko yung website na to para malaman nyo kung ano yung ginagamit ko at kung paano siya gamitin. So puntahan na natin yung website ng broker na to. So dito nga tayo ngayon sa website ng Trading 212. So ito yung personal na ginagamit ko. Again, hindi ko siya nire-recommend na ito yung gamitin nyo. Marami pang other choices. Pero kung sakaling magustuhan nyo yung broker na to, mag-research kayo ng maayos. So ito yung kanilang dashboard. So dito muna tayo. So kapag clinic natin to, makikita natin yung cost basis and market value ng ating investment. So, lahat ng yan, lahat ng stocks na hawak mo, makikita mo dyan yung mga gains. And eto, pag pumunta ka dito sa may pie, makikita mo talaga yung lahat ng deposits mo, net deposits, ibig sabihin deposits minus withdrawal, and then yung market value. So, itong year to date, yan yung total na kinita ng investment mo simula nung nag-start kang mag-invest. So, eto, may ginawa na ako ditong dalawang pie. Yan. Kasi dito sa Trading 212, pwede kang makagawa ng sarili mong pie. So, kapag gusto mong gumawa ay mag-create ka lang and marami naman dyan na pwede mong i-copy na lang yung pie nila. Depende sa goal ng pie mo kung ano yung gusto mong ilagay doon sa pie. And kung magsisimula ka ng sarili mong pie, create a custom pie na lang. And then, ikaw na bahala kung anong stock yung ilalagay mo. So, magbigay na lang ako ng example natin dito. So, halimbawa, Apple, tapos gusto mo din lagay Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta. So, halimbawa, itong 5 stocks lang to yung gusto mong ilagay sa pie. Click continue, and then, ikaw nang bahalang mag-allocate ng percentages ng mga stocks na gusto mong ilagay sa pie. Pwedeng equally distributed, pwede ding mas malaki yung ibang stocks, ikaw nang bahala dyan. And then, click next, and then pangalanan mo na lang yung pie na ginawa mo. So, yan yung ginawa ko dito sa pie na ginawa ko yan. So, makikita nyo meron tayong 30 stocks na nakalagay sa tech and AI na pie. And meron tayong 50 na stocks na nakalagay sa dividends na pie. So, eto lahat ng mga stocks na nilagay ko doon sa mga pie na hawak natin yung dalawang. So, before ako nag-pie, nag-start ako ng individual stocks talaga. Kaya kumita yon ng mga $500 yan. Kaya nabenta ko na yon and then ginawa ko na lang ng pie para pag halimbawa itong tech and AI. Yan. Kung gusto mong mag-invest ng $100 sample, yan, invest natin. Tapos lagay mong $100 dyan. Yan. Automatic na yan, distributed na yan sa lahat ng stocks na nasa pie. So makikita nyo na meron ng naka-assign na dollar amounts per stock. So equally distributed na yan, depende doon sa allocation na ginawa mo sa pie mo. So ayan, meron din ditong dividend reinvestment kung gusto mong naka-on yan. So, mari-reinvest lang yung dividends na matatanggap mo dun sa pie na ginawa mo. And meron din ditong auto-invest. Like, kung gusto mong mag-set ng amount, specific amount monthly or fixed amount monthly, pwede kang mag-adjust dito ng, diba, $50 monthly yung gusto mong i-contribute sa pie na to and mag-schedule ka lang anong araw yung gusto mong
i-deposit yung 50 and mag-i-invest na yun automatically. Then confirm mo lang. So yun sa akin, naka-off lang yan kasi ako lang yung bahalang mag-deposit kahit kailan ko gusto. Pero pag gusto mo ng pabayaan, pwedeng naka-auto-invest na yun. So ang pag-fund ng Trading 212 ay madali lang naman. So punta lang kayo dito sa deposit. So pumili lang kayo kung bank transfer, wala yung fee, pero magte-take up ng 3 business days, or pwede din kayong gumamit ng cards. So yung card, free naman siya for the first 2,000 euro na deposit. Pero after nyan, meron ng 0.7% na fee. So, yun, kung magde-deposit ka ng $1,000, meron kang deposit fee na $7 sa iyong Trading 212 account. So, yun, yung euro yung basihan natin sa limit or threshold ng free deposits. And after 2,000 euro, so kung dollars yung account mo, i-convert mo na lang kung magkano yung 2,000 euro to dollars. So yan, pag lumampas ka doon, may fees na 0.7% ng iyong deposit. So sa pagtitrade naman, wala akong nakitang fee or commission na binabayaran pag nagtitrade ako. So yun lang yung fee. Yung ginagamit kong card ay Maribank. So sa Maribank, kumukuha sila ng 2% kung magde-deposit ka sa international account and 0.7% sa Trading 212. So ang total fees ay 0.027 na percent kung magde-deposit ako sa aking Trading 212 account. Kung magwi-withdraw naman, madali lang din. Pumunta ka lang dito and manage funds. So may nakalagay naman dito na withdraw. So meron lang nakalagay dito na bank accounts mo na ginamit mo para mag-deposit ka sa Trading 212. So kung hindi mo pa verify yan, hindi ka makapag-withdraw sa account na yan. So dapat i-verify mo muna yung account. Kailangan mo lang mag-submit ng proof na dito ka talaga nagtatransact sa Trading 212. So pwede mong i-submit yung bank statement mo na makikita yung transaction na ginamit mo tong bank account na to para mag-fund sa Trading 212. So, madali lang naman yung pag-withdraw. So, dito marami kang stocks na makikita yan. So, meron ditong big tech companies so naka-ano na yan. So, meron din ditong most traded, most owned. So, ayan, makikita mo na yan. And then, kung anong gusto mong i-invest na stock, search mo na lang dito kung meron kang nagugustuhang stock na pag-investan. So, yun lang muna yung update natin dito sa pag-invest sa foreign market. And kung may tanong pa kayo, paki-comment na lang sa baba para magawa natin ng video.